lulusok pababa. At habang ako'y nahuhulog, hawak ko pa rin ang lubid. Kaya nasa lubo ko ang paleta, umaakyat ulit. At yan ang dahilan ng pagkabali-bali ng kabila kong paa. At mga galos ko sa aking dibdib. Ako'y bumagsak padapa. At pagkatapos, na-realize ko na hawak ko pa rin ang lubid. Kaya binitawan ko na ang lubid. At sa pagkakataong yun, nahulog ang paleta sa aking likod. Yan naman po ang dahilan ng pagkabali ng aking spine. Nakakatawa, di ba? Ano? May lesson doon eh. Anong lesson? Sige, tanong niyo muna sa katabi. Ano bang lesson doon? So, ano na? Lesson. Anong lesson yan? Nasa na? Ang sabi sa katabi. Lakas. Baka natutulog pa sa haba ng biyahe. Pakihuga ang kamay. Marami sa atin ang dumating dito na meron kayo pinanghahawakan. Matagal nang nakakasakit sa iyo. Pero di mo pa rin binibitawan. Ano problema ng masura ito? Kulang sa common sense. Kasi kung yun ay mali na nilagay yung paleta sa gilid, kung hindi siya nakawala agad, o hindi niya kinalas, hindi na malalagot, hindi siya mapapasama doon. Marami tayong mga samahan na pinagsasamahan, nagkakabukol-bukol na kayo, tuloy ka pa rin. Rally dito, rally doon. Event dito, event doon. Conference dito, conference doon. Bili ng materialis dito, bili doon. Pinagnegosyohan ka na, hindi ka pa rin natatauhan. O meron kang hawak na doktrina. Hindi. Ang bautismo ay dapat bulbog. Mali. Dapat ulo na. Away kayo ng away. Dapat bang magawa yan? Hindi. Gusto mo lang. Kasi pinag-aralan mo yung sa seminary. Tinuruan ka doon na makipag-away sa mga taong hindi ka pareho ng doktrina. Suriin mo ang Bible. Walang mga theology tinuro si Jesus. Sinisita lang niya yung kanyang mga apostol. Hindi ganyan. Ganito. Hindi ganyan. Ganito. Sabay-sabay. Hindi ganyan. Ayan. Mamaya natin pag-usapan yung hindi ganyan ganito. Doon muna tayo sa lubid. Since ito po ay workshop, ang bawat segment po nito ay merong usapan pagkatapos ko magsalita. Pagod na rin ako mag-preach ng 40 minutes at 1 hour sa church. Kasi wala namang interesado sa haba ng sermon mo. Kaya nga natutulog sila eh. At pag ginising mo, nagalit pa. Ba't ang nagalit? Naka-biblical ito ginagawa ko. Come to me, I will give you rest. Natulog eh. Kung hanggang ngayon naniniwala ka pa rin na kailangan ng church members nyo ng theology na mahaba, na kailangan maintindihan yung Calvinism, Arminianism, at kung ano-ano pa, hindi sila interesado doon. Ang gusto lang malaman, Pastor, mahal mo ba ako? Ba't hinihilo mo ko? Ang may interest lang sa doktrina mo, yung kapwa mo, Pastor, mahilig rin makipag-away. Nakalbo na ako sa kakikipag-away. Linggo-linggo iniisip ko paano mag-expository preaching. Paano ba itong hermeneutics, homiletics, at mga tamang outline, at tamang alliteration, paano ba ito? Dahan-dahang dumudulas ang aking kamay. Hanggang sa tumaas ng tumaas, nakakasunog pala ng buhok ito. Kaya tinigilan ko na. Pause muna tayo. At nais ko pong
palitan ang aking presentation sa iba naman. Okay, babalik tayo dyan dahil importante po ito na maintindihan ninyo. In fact, hindi ako masyadong handa. Nahanap ko yung ating mga... Alright, nawala ang aking introduction. May lang Okay. Nais ko rin pong, bago ako magsimula at bago kayo mag-join, meron po ako mga kasamang speakers sa conference na ito o sa workshop na ito. Bibigyan ko ng magandang introduction na aking mga kasamang speaker. Ang ating mga tagapagsalita ay mga super special na ministro ng Diyos. Sila po ay mga ordinaryong tao na pinili ng Diyos at ginawang mga ambassadors ng kanyang kaharian. Sa maraming panahon, ang mga speakers na ito ay nakipagsabak sa iba't ibang uri ng pagsubok, kapighatian at kapasakitan sa buhay, ngunit nanatili silang matitibay. At ngayong araw, hanggang bukas, ay magbibigay po sila ng kani-kanilang mga patotoo kung paano sila pinagkalooban ng Diyos ng lakas ng loob upang magtagumpay sa kani-kanilang mga journey. Hiling po namin, nabigyan niyo po sila ng hiling po namin na habang sila ay nagsasalita o nagbibigay ng kani-kanilang mga patotoo na tayong lahat ay makinig ng may paggalang at ibigay po natin ang ating buong atensyon sa kanila. Buksan natin ang ating mga kalooban at hayaang mangusap ang Diyos sa pamamagitan ng mga kwento at katuruan na ibabahagi nila sa atin. Ready na po ba kayo? Ito na po. Palakpakan natin ang ating mga speaker muna. Mga kapatid, pinakikilala ko po sa inyo ng buong kagalakan ng aking mga kasamang speakers sa pagtitipong ito. Tayo pong lahat ay tumayo at pagbibigay galang sa ating mga speakers. Humarap po kayo sa inyong katabi at sabihin mo, ako ang speaker dito. Sige, kamayan niyo. Ako ang speaker. Sige po, kamayan niyo katabi niyo. Mga speaker yan. Pwede kayo magpa-selfie ngayon. Gusto niyo mag-selfie. Ayan, speaker. Sige pa, dami speaker. O kamayan niyo mga speaker sa paligid. Yakapin nyo rin yung speaker kasi baka importante yung speaker yan. Hindi pa naririnig yung ibang tao yan. Okay na, nayakap niya ng speaker. Maupo na po kayo. Sabi ko nga sa inyo, iba to eh. Huwag kayo maghihintay ng bida na tatayo dito sa harapan. Wala. Kinik out ko na lahat. Ito ay tungkol sa basagan. Kasi maraming tao ma-attend ng mga conferences, naghahanap ng materials. Then mag-ordera ng agad. Ako, 3 kopya. Ako, 4 na kopya. Nais ko pong ibigay din sa inyo ang mga materials na ito. Yan. Sige, kamayan nyo katabi nyo. Yan ang material. Sige, kamayan nyo. Ito ang material. Yan. Yan ang iuwi mo, yung mga materials na yan. Kasi yung sinulat ko dyan, sa manual na yan, konti lang yan eh, pero yung mga maririnig nyo sa mga kwento mula ngayon hanggang bukas, ayaw nyo nang umuwi. Dahil ang tunay na yaman sa isang kalipunan ay nasa puso at bibig ng mga kasama nyo. Kasi sa maraming panahon, ginawa natin bobo yung mga umaattend ng Bible study, kaya ikaw na nagsasalita. So ang katawan ni Kristo ay isang malaking bunganga, asang katerbang mga tenga. Dahil tinuruan tayo na ang Bible study, ako lang ang marunong, bobo kayong lahat, kayo makinig kayo. Bawal magtanong habang nagkasalita ako. Dahil ko pa si Jesus. Si Jesus pag nagkasalita, may nagtataas ng kamay. Pero yung pastor, pag nagkasalita sa pulpito, tumahimik ka, hindi pa tapos ang pagpamahayag ng salita ng Diyos. Ba't kanya kayo? Para kayo napoposes pag umakit ko sa likod ng pulpito. Nag-pray ka, Lord, salamat po sa pagkain ito. Pagdating dito, salamat Panginoon sa iyong kabutihan. Anong nagagawa ng pulpito sa inyo? Tinupa ka na bigla. Lalo na nagkaroon ka ng title na Reverend Dr. Bishop, excuse me, binalti ka na. Akala mo, tumaas ka ng ranggo. Ay dahil ko pa si Jesus, sabi niya, ang pinakadakila dapat maging lingkod.
Alam niyo ba, itong unang theological lesson, walang hierarchy ang church. Kapit sa silya. Alam niyo kung saan nakita hierarchy, ang mga bishop. Alam niyo kung saan nakita yung hierarchy? Sa mga demonyo. Nito to, sa langit, yung heavenly realms, yung mga anghel, saka mga demonyo, sila lang ang may ranggo. Kaya may mga archangel, di ba? Pero yung archbishop, hindi yan sa Diyos. Alam ko, sasabihin niyo, grabe naman tong umpisa pa lang tayo. Konting-konti pa lang ito. Seminary graduate ba yan si Clemente? Anyway, nakuha niyo ba idea? Okay, ngayon. Sinasabi ko po ito kasi baka yun ang hawak niyong lubid. Titulo. Hoy, Brad, kumusta ka? Excuse me. Reverend Dr. Bishop Archbishop. Hello? Tigil-tigil ka nga niya, kaartehan mo yan. Hindi importante yan. At saka walang interesado sa'yo. Ang gusto nilang malaman, mahal mo ba ako? People don't care how much you know until they know how much you care. Yan ang principle dyan. Di ba? Nakita niyo yung mga speaker ng conferences? Papasok galing sa likod ng entablado, doon din lalabas. Mga bastos na mga to Tapos yung mga tao, palakpakan natin si Lord, pero gusto niya palakpakan yung kanyang sarili. Adik sa palakpak. Pero palpak naman. Yan ang sabi ko sa sarili ko. Harapin po ninyo ang inyong mga kasama sa oras ito. Bigyan po kayo ng mga 20 minutos. At sabihin nyo, ito, palagay ko, ang mga bagay na dapat ko nang bitawan. Kung kayo po ay may pinangahawapan kapang pride, chachap-chapin po natin lahat ng mga pride natin. Ang matitira sa inyo ay purong matamis na katas. Go ahead. Ready? Okay. Face to face. Igalang po ninyo mga speaker, ha? Igalang mga speaker dyan. Ito palagay ko, ang mga dapat ko nang bitiwan. Bibitawan ko na.